Nandirito na po ang pinakahihintay ng lahat, ang pinakabagong Bristol Maxi 160. At ngayong araw ay sisilipin natin kung gaano nga ba kaganda ang Maxi scooter na ito. Yan ang ating aalamin ngayon. Tara! Ito naman po yung kanilang pinakabagong Maxi scooter na Bristol Maxi 160. Habang aking pinagmamasdan dito po sa kanyang side profile, hanggang dito sa harapan ay mapagkakamalan mo po talaga itong X-Max na small version. Kaya talagang napaka-astig nito pong kanyang dating. Dito po sa bandang harapan, nakaimbustong part na to, may Y lines and then naka V-shape design. At ito po ay metallic gray finish. Ang ganda po nito pong kanyang front face cover. At pag ating tinitigan, ito pong kanyang main light at itong kanyang daytime running light, naka X-shape design po pala. Ito pong kanyang mga main light. Naka-on po ngayon ito pong kanyang high beam and low beam. At very attractive po at kitang-kita ito pong kanyang daytime running light dito sa bandang ibaba. At dito naman po sa bandang itaas, mayroon po itong integrated na windshield. Clear color naman po siya at may nakalagay po rito na Bristol. At ito naman pong kanyang mga turn signals, napakaganda no? Nahawig po kasi siya dun sa mga moderno na mga sasakyan dahil nga po located na po siya rito sa bandang itaas. Kaya more visible po yan kapag kayo po ay kakanan at kakaliwa. Silipin naman po natin itong kanyang side profile. Napaka-muscular nito pong kanyang side profile. May nakalagay po pala rito na Bristol logo in chrome color. Combination naman po ito pong kanyang side cover ng glossy black at metallic gray. Matulis din po yung kanyang mga edges. At mapunta naman po tayo rito po sa kanyang front suspension. Ito po pala ay gumagamit po ng traditional na telescopic fork. Black yung color. At ito naman pong kanyang cast wheel is black color lang din po siya na Y design. At ang sukat po nito pong kanyang gulong rito po sa harapan ay may sukat na 110 by 70-13. Pang city riding condition po ito pong kanyang stock tires at naka tubeless na rin po yan. At ito po ay gumagamit po pala ng single rotor disc brake para po dito sa kanyang front braking system with single pot caliper na glossy black. At ito naman pong kanyang front fender, matulis din yung pagkaka-design, combination ng matte black at glossy black color. At may nakalagay naman po rito na TCS. So ito po palang kanilang pinakabagong Bristol Maxi 160 ay meron na po siyang traction control system. So ang kagandahan po niyan, dito po sa bandang likuran, meron po itong sensor na kung saan kapag na-detect niya po na magi-slide ito pong ating likurang gulong ay agad niya pong hahabulin ang takbo at ikot ng gulong dito sa harapan para mapagpantay niya po, makapagbigay po siya ng balance na ikot ng mga gulong at maiwasan po natin na mag-slide ito pong ating Maxi scooter. At bukod dyan, mayroon na rin po pala itong dual channel ABS. Mayroon na po siyang anti-lock braking system dito po sa harapan hanggang dito sa likuran. Pagdating naman po sa mga sudden stop, huwag po kayong mag-alala dahil hindi po maglalak itong inyong mga preno dito po sa harapan hanggang dun sa likuran. Kaya maiiwasan nyo pong madisgrasya. Dumako naman po tayo rito sa kanyang meter panel display. Equip po pala ito ng dual meter panel display, digital po yan. Dito po sa bandang itaas, makikita natin dito yung kanyang kilometer per hour. Makikita ba sa ating screen? Baka medyo madilim, ayan kita naman kahit papano. Lagyan natin ng brightness, dagdagan natin para mas maliwanag. And then makikita natin yung kanyang odometer. Enter natin yung kanyang brightness. Ayan, mas maliwanag. Sana makita natin. Nandiyan po yung kanyang odometer and then yung kanyang trip meter. Sa bandang itaas naman po, nandiyan naman po yung kanyang fuel gauge. At dito naman po sa bandang ibaba, ito po yung mas malaki na screen display. Ang makikita natin dito is yung kanyang RPM, may oras, and then naka-on po yung kanyang TCS. Dito naman po sa bandang kaliwa at kanan, may mga light indicators po dito. At ito naman pong kanyang handlebar is combination po ito ng matte black and then glossy color. May nakalagay naman po rito na Bristol logo dito po sa bandang gitna. At pagdating naman po dito sa kanyang mga button selector, dito po sa kaliwa, mayroon po itong passing light, may high beam and low beam, turn signal selector, at nandito yung kanyang horn. Pakinggan po natin itong kanyang horn.
Malakas na rin po itong kanyang stock horn. At meron po siyang additional dito na button selector, itong enter and select. Dito po sa enter, pwede po nating dagdagan yung kanyang brightness. Kapag daytime po, pwede po nating dagdagan yan at isagad ito pong kanyang brightness. Pag nighttime naman, automatic naman po yan, nag-a-adjust po siya. At dito naman po sa kabila, meron po siyang auto stop start system, TCS button. Meron din po siyang on and off para po dito sa kanyang main headlight. At andirito po yung kanyang electric starter. Ito naman pong kanyang front brake lever is glossy black naman po siya, adjustable. Hanggang dito po sa kanyang rear brake lever, adjustable din po yan. At pagdating naman po sa kanyang ignition, ito po ay equipped with mechanical key. Ayan meron po siyang physical key. At bukod dyan ay naka-smart keyless system na po siya. So dual option. Pag nalobat po ito pong inyong remote ay pwede po kayong gumamit ng mechanical key. At included na rin po rito yung kanyang fuel at set button. Subukan naman po nating buksan ito pong kanyang upuan. Press lang po natin yung set. Ilalagay muna natin siya rito sa set. And then, press lang po natin itong set button. Ayan, nag-click na po siya. Buksan po natin para makita natin kung gaano kalawak. Malawak din po ito pong kanyang underseat compartment. Marami na rin po tayo ritong mailalagay na mga personal belongings. Ngunit sa tansya ko, medyo may kababawan kaya hindi po kakasya rito yung full face helmet. Pero anyway, malawak na rin po siya. Marami po tayong mailalagay dyan na mga gamit. Close na po natin. At ito naman pong ating pinakabagong Bristol Maxi 160 ay meron po itong 746mm na seat height. Ngayon naman po ay susubukan nating sakyan para maipakita ko sa inyo kung gaano nga ba ito kataas. By the way mga ka-LM, ang aking height is just around 5'6". Makikita nyo naman, tiptoe tayo, kunting-kunti lang naman. Kaya highly recommended po ito para sa mga tulad ko na 5'6" in height. At ito pong kanyang upuan, napakalapad no? Talagang maxi scooter yung kanyang dating. Matte black color naman po siya, yung pagkakatahe is matibay at napakalambot din nito pong kanyang upuan. Dito po sa bandang itaas, naka V-shape design naman po siya. Combination po pala ito ng matte black and then gray color. At mapunta naman po tayo rito sa kanyang front pocket. Buksan nga natin dito sa kanan. So dito i-press lang po natin siya. Maluwag din mga ka-LM. So pwede po tayong maglagay rito ng gloves and then coins. Dito naman po sa kabila, counterclockwise lang po natin para mabuksan po natin ito. So dito po, the same lang din po pala yung sukat dito sa bandang kabila. So parehas lang din po pala yung size nito pong kanyang pocket dito sa kabila. Ngunit ang kagandahan po nito, dito po ay meron po siyang integrated na USB charging port. So pwede na po tayong mag-recharge dyan ng ating mga mobile phones or gadgets. Subukan nga nating ilagay ito pong ating mobile phone kung kakasya. Ayan, kasyang-kasya po. Tapos close po natin siya. At ito naman pong kanyang fuel tank ay located po dito sa bandang gitna. Kaya ang kagandahan niyan, very accessible po siya kapag kayo po ay magpapagas. Hindi nyo na po kailangang bumaba sa inyong maxi scooter. Anyway mga ka-LM, ito po pala ay mayroong 13 liters na fuel tank capacity. At mayroon naman po itong fuel consumption na 45 km per liter. At ang isa sa mga gustong-gusto ko dito po sa mga maxi scooter ay mayroon po silang footrest extension. At ito pong kanyang pillion board is mayroon po siyang rubber cover on top. Ngayon ay susubukan naman po nating sakyan para malaman natin kung gaano kaluwag ito pong kanyang pillion board. Maluwag mga ka-LM. Saktong-sakto lang itong ating mga paa, may space pa. At ang kagandahan po niyan pagdating sa mga long rides driving situation, kapag nangangalay na itong ating mga paa, pwede po nating i-stretch. Yun po yung pakinabang nito pong kanilang footrest extension. Kaya saktong-sakto, maganda talaga, nakadesign po siya pang long rides driving purposes. Baba muna tayo. Dito naman po sa kanyang side profile, napaka-muscular ng pagkaka-design. May naka-emboss dito, may mga butas dito na mga pins. And then combination po pala ito ng metallic gray, matte black, and then glossy black. At dito po sa bandang itaas, may nakalagay po pala rito na Maxi 160, 3D emblem po yan. So ang ganda po ng combination niya, chrome color and then red. More attractive po sa ating mga paningin. At ito pong kanyang pillion step para sa ating backrider is chrome color po siya. Ang kagandahan niyan is die-cast po siya, hindi nagraras at not fadable yung color. At mayroon naman po itong side stand at center stand, glossy black color na tubular. Metal po yan at ang kagandahan po nito ay mayroon na po siyang side stand engine cut-off switch. Once po na naka-engage ito pong kanyang side stand ay hindi po aandar or mag-ooperate ito pong ating maxi scooter. Kaya may iwasan din po nating magpatakbo na naka-side stand at may iwasan din nating madisgrasya.
At ito naman pong kanyang engine, ang ganda rin po ng pagkaka-design. May mga naka-emboss na lines dito, matte black yung color at may naka-intact po rito na Bristol. At ito naman pong kanyang airbox filter cover, nagkaroon po ng combination na matte black at touch ng carbon. Speaking of engine mga ka-LM, ito po palang kanilang Bristol Maxi ay mayroon po itong 160 cubic centimeter engine displacement. Naka single cylinder, single overhead cam, 4-stroke with 4 valve. At nakakapag-provide naman po ito ng maximum power na 11.8 kW at 8,500 RPM. At nakakapagbigay naman po ito ng maximum torque na 14.7 Nm at 6,500 RPM. Napakalakas na rin po nitong kanyang engine design. Kaya maaasahan po natin ito pagdating po sa mga akyatan. At ito naman pong kanyang integrated na grab bar, mahaba din po siya, metallic gray yung pagkaka-finish, makapal at matibay. Silipin naman po natin ito pong kanyang tail light. Ang ganda po nito pong kanyang tail light, no? Ang lapad, para po siyang mata ng tutubi. At ang kagandahan niyan, included na po rito yung kanyang turn signals. Unlike other motorcycle na nakapop up, pwedeng mabali kapag naisagi po natin sa mga matitigas na bagay. Dito po sa bandang itaas, ito pong kanyang brake light. Subukan po nating activate para makita natin yung kanyang lighting system. Ayan, ito pong kanyang mga pindutan, nagkaroon na rin po pala ng mga ilaw rito. So pagdating ng gabi, makikita natin more visible ito pong kanyang mga button selector. Balik po tayo rito sa bandang likuran. So naka-activate po ngayon ito pong kanyang turn signals. So ganyan po yung kanyang style. So ang ganda, no, nagkaroon po pala rito sa bandang ibaba ng split na daytime running light. Mapunta naman po tayo rito po sa kanyang rear suspension. Ito po pala ay equipped with dual sub-tank shock absorber. Ayan, no, meron na po siyang canister dito na gold color. Yung coil spring na ginamit is glossy black. Silipin natin kung adjustable. Hindi po natin makita, so hindi po siya adjustable. At mayroon din po siyang built-in dito na mudguard na kung saan ay maiiwasan po natin na matalsikan ng putik itong other body parts nito pong ating maxi scooter. Balik tayo rito sa likuran, silipin po natin itong kanyang rear fender. Dito po sa bandang gitna, meron po siya ditong additional na light reflector. Hanggang dito sa bandang gilid, may dalawang bilog dito na light reflectors. At ito pong part na to na naka-emboss, pag ating sinilip, meron na po siyang plate light. At ito pong kanyang rear fender, ang kanyang nagsisilbing plate holder. Dumako naman po tayo rito sa kanyang rear braking system. Ito po ay equipped with single rotor disc brake with single pot caliper na glossy black. At ito pong kanyang cast wheel is matte black color. At ang sukat naman po ng kanyang gulong rito po sa likuran, ito po ay mayroong sukat na 130 by 70-13. At ito pong kanyang stock tires pang city riding condition. At ang kagandahan po niyan is tubeless na rin po siya. At ito naman pong kanyang stock pipe, napakahaba po. Matte black naman po ito pong kanyang head protection guard. At ito pong kanyang tip is glossy black at mayroon po itong single exhaust. At dito po natin makikita ito pong kanyang radiator cover. Ito yung kanyang mga pins. Equipped na po ito ng liquid cooling system. Kaya maaasahan po natin pagdating po sa mga long rides driving situation. Dahil nakadesign po talaga siya pang long rides. At bukod dyan, equipped na rin po ito ng AFI, also known as electronic fuel injection. Matipid na rin po siya sa pagkonsumo ng gasolina. At ang presyo po pala nito pong kanilang pinakabagong Bristol Maxi 160 ay nagkakahalaga po ito ng 148,800 pesos. At ang cash price naman po niya, less 10,000 pesos, nagkakahalaga po ito ng 138,800 pesos. At kung balak mo naman pong kumuha ng hulugan, ay kailangan mo lang pong mag-down payment ng 53,465 pesos. At mayroon naman po itong 5,390 sa loob po yan ng 36 months. At para naman po sa mga nakapanood ng video na ito at interesado pong maglabas, nito pong kanilang pinakabagong Bristol Maxi 160 ay available po ito sa cash at installment basis. At para naman po sa mga gustong magpunta rito ay maaari nyo po silang puntahan at bisitahin. Dito po yan sa Perez Boulevard, Dagupan City, Pangasinan.